Paano mo nga ba bubuhayin ang mga pangarap ng isang tao kung isinuko na niya ang laban? Ang minsay nag-aalab dahil sa tindi ng pagnanasang itaguyod ang pamilya. Sobrang kahirapan nga ba talaga ang siyang humahadlang patungo sa pag-asenso? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang sinubok ng kapalaran dahil sa mga obligasyong maagang ipinamana sa kanya dahil na rin sa kawalan ng pag-asa at pagtitiwala sa sarili ng haligi ng kanilang tahanan. Ngunit minsan pa, pinatunayan niya sa lahat na matatapos lang ang laban kapag sumuko ka na sa buhay. Nagtagumpay, naging inspirasyon, at naitaguyod ang malaking pamilya. Ngunit magwawakas lang pala ang kasaysayan sa paraang hindi niya ginusto at nanatiling mabigat ang kalooban sa kabila ng tinamong karangyaan. Ang kwento ni Renato Requestas o yung tinaguriang Chitae, Ganda Lalaki. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Renato Requestas sa totoong buhay ay nakilala din ng lahat sa pangalang Rene. Siya ay tubong tondo sa Manila at isinilang noong ika-22 ng Enero taong 1957. Si Rene ay nagmula sa isang malaki at mahirap na pamilya, kaya't bilang panganay sa maraming magkakapatid, siya lang ang naaasahan ng kanyang tatay na kumayod para sa kanilang pamilya. Napakalaking obligasyon kaagad ang nakaatang sa kanyang balikat dahil dumating sa puntong isinuko na ng kanyang tatay ang kanilang laban sa buhay. Nawalan na ito ng ganang magsumikap at ang pinakamasakit sa lahat, nawalan na rin siya ng tiwala kahit sa sarili niya. Pero iba ang nakatanim sa utak ng batang si Rene. Mahal na mahal niya ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mga kapatid. Ito ay sa kabila ng paghamak sa kanya ng kanyang tatay dahil nga sa kawalan ng pag-asa. Ni minsan, hindi niya biniliban ang ginagawa ni Rene para sa kanilang pamilya. Hindi siya naniniwalang makakaahon pa sila sa kahirapan dahil kay Rene. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ang mga bagay na ito ang naging hamon kay Rene para lalo pang magsumikap sa buhay. Unang bahagi ng dekada 70, sa murang edad, napasabak ng husto ang katawan ni Rene para lang sa mga obligasyong kinakargo niya. Nagsimula siya sa pagtitinda sa mga lansangan, pagbebenta ng mga sigarilyo, namasukan din siya sa mga konstruksyon at lahat nata ng diskarte sa buhay ay pinatula ng binatilyong si Rene. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may oras pa rin siyang inilalaan para sa kanyang mga kaibigan. At sa simula pa lang, kapansin-pansin na rin sa kanya ang sobrang lakas nitong uminom kung ikukumpara lang din sa kanyang mga kaibigang nakakaharap sa mesa. Marahil ito na rin siguro ang paraan niya para libangin ang sarili at mabawasan man lang ang kanyang mga pasanin sa buhay. Huling bahagi ng dekada 70, dahil na rin sa sobrang pagnanasang makahanap ng pagkakakitaan, naisama siya ng isa sa kanyang mga kaibigan na magbaka sakali lumabas sa mga teatro bilang artista. Ito ay sa kabila ng kanyang pisikal na kaanyuan at hindi naman siya kagandahang lalaki. Kinain na din ito ang lahat ng kanyang hiya sa katawan para lang kumita. At ang tanging meron lang siya ay ang pagiging palabiro nito at galing sa pagpapatawa. Inilaban na niya ng sugal ang kanyang talento na yun. Nag-audition nga sila, ngunit wala namang nangyari. Dahil ayaw siyang paniwalaan ng mga hurado na magagawa niya ang pag-arte sa entablado dahil na rin sa kanyang itsura. Pero hindi ito ang magpapasuko kay Rene. Paulit-ulit siyang nag-audition at paulit-ulit din siyang nabigo hanggang sa pagsawaan siya ng mga ito at nang makulitan, tinanggap na rin nila si Rene. Ngunit hindi bilang isang artista, kundi bilang janitor sa teatro. Tagumpay na rin may tuturing ito para kay Rene dahil napagkalooban pa rin siya ng trabaho. Ginamit niya ang kanyang pagiging janitor para naman pagyamanin pa ang kanyang talento. Habang naglilinis ng teatro, palihim niyang pinapanood ang mga artistang nagtatanghal sa entablado at pinag-aaralan ang paraan ng pag-arte ng mga ito.
Sa paglipas pa ng mga araw, nabigyan si Rene ng magandang pagkakataon para maagaw ang eksena. Dahil, minsan sa isang pagtatanghal, hindi nakarating ang pangunahing aktor at hindi na nila pwedeng iurong pa ang palabas. Sa kanilang pagkadesperado na makahanap kaagad ng kapalit, dito nagpresenta si Rene at sinabing ba't di siya subukan. Sa una ay ayaw pa rin nila dahil nga kilala na nila ito at maraming beses nang bumagsak sa audition. Pero dahil wala silang ibang pagpipilian, sumugal na rin sila sa talento ng isang janitor. At ang sumunod na pangyayari ay isa ng tadhana. Walang makapaniwala sa ipinakitang galing sa pag-arte ni Rene at nasungkit pa niya ang Best Actor Award ng mga sandaling iyon. Ito ang nagbukas sa kanya para sa napakaraming oportunidad na humantong maging sa showbiz. Nakukuha na siya bilang extra sa mga piling eksena sa mga pelikula at ang ilan sa mga ito ay nang lumabas siya sa pelikulang Ikaw Ay Akin noong taong 1978. Nasundan pa ito sa pelikulang Salawahan noong 1979, Pabling noong taong 1980 at napakarami pang iba. Pero hindi pa siya regular sa pag-arte ng mga panahong iyon. At ang nagpakilala sa kanya ng husto ay nang mapasama siya sa cast ng 6 O'Clock News na isang sikat na variety shows noong taong 1987 hanggang 1989. At sa panahong ito, dumating ang highlights ng kanyang makulay na karera sa showbiz. Habang nasa 6 O'Clock News, nakilala niya ang komedyanteng si Joey De Leon na noong mga panahong yun naman ay iniidolo pala ni Rene Requestas. Nagkaroon siya ng pagkakataong lapitan ito at kausapin hanggang sa magkapalagayan sila ng loob at humantong sa pamamayagpag ng isang Rene Requestas sa mundo ng komedya sa bansa. Naging sidekick siya ni Joey De Leon at gumawa sila ng napakaraming pelikula kung saan nakilala nating lahat ang nag-iisang tsitae ganda lalaki. Sa mabilis na kasikatan ni Rene Requestas, nahango nga niya sa kahirapan ang kanyang pamilya at nabigyan niya ang mga ito ng maayos na buhay. Bagay na isinuko na ng kanyang tatay at hindi pa nagawang bumilib sa kanyang kakayahan. Ngunit ang palaghoy ng isang ulirang anak ay hindi may pagkakailang taglay pa rin ni Rene sa kanyang pagkatao. Napakasakit para sa kanya na kung kailan sinaluduhan na siya ng kanyang tatay dahil natupad niya ang kanilang mga pangarap sa pamilya ay tsaka naman ito nagpaalam sa kanila matapos nitong atakihin sa puso habang nasa kasagsagan ng shooting si Rene at hindi man lang niya naranasan ang pagkalooban na maginhawang buhay ang kanyang tatay habang nabubuhay pa ito. Sa patuloy na pamamayagpag ng isang Rene Requestas, na itambal na rin sa kanya ang magagandang dilag nang pumasok ang dekada 90. Gaya ni na Maricel Soriano sa pelikulang Leon at Tigre at ang sumikat na tambalan nila ni Chris Aquino sa pelikulang Pidudida na nagkaroon pa ng maraming bersyon. At sayang nga, hindi pa sila ang nagkatuluyan sa totoong buhay. Napakarami pang pelikula ang sunod-sunod na nagawa ni Rene Requestas at halos lahat ng ito ay komedya. Tinanghal naman siya bilang box office king noong taong 1991 para naman sa napakagaling niyang pagganap sa isa sa Pidudida series nila ni Chris Aquino at tinanggap niya ang nasabing parangal mula sa GMMSF Box Office Entertainment Awards. Pero sa likod ng kanyang mga pagpapatawa, ang batang minsan ang nangarap na hanguin ang kanilang pamilya mula sa kahirapan ay patuloy na isinasakripisyo ang sarili para lang abutin ang kanyang mga pangarap. Sinamantala ni Rene ang magandang break sa kanyang karera at nagtrabaho siya ng nagtrabaho. Hindi siya tumigil sa kakatrabaho hanggang sa may mga pagkakataong hindi na siya nakakakilos pa dahil sa sobrang pagod. Naaabuso na pala niya ang kanyang katawan nang di niya namamalayan dahil humihiram na lang siya ng lakas sa kanyang mga bisyo. Unti-unting bumagsak ang katawan ni Rene Requestas at minsan sa isang taping nila, naranasan niya ang paniningil ng kanyang katawan nang minsang sumuka siya ng dugo at tuluyang nanghina. Pagdating sa ospital, pinayuhan siya ng kanyang doktor na magkaroon ng maraming tulog at pahinga. Ngunit ang masakit na revelasyon, may tama na ang kanyang mga organ sa loob ng katawan
na epekto ng kanyang mga bisyo. At ang masakla pa dito, sinabi ng doktor na hindi na siya magkakaanak pa sa kanyang buhay. Bagay na ikinaguho ng buong pagkatao ni Rene. At simula noong mga sandaling yun, nawala na siya ng gana sa buhay dahil sa pagdamdam sa nalamang katotohanan. Inabuso niya palalo ang kanyang katawan sa paraan ng kanyang mga bisyo para maibsan ang kalungkutan. Nakapag-ampon din siya ng isang batang babae mula sa kanilang malayong kamag-anak sa probinsya at pinangalanan niya itong Chrisne alinsunod sa pinagsamang pangalan nilang dalawa ni Chris Aquino na Chris at Rene. Pagsapit ng buwan ng Hulyo taong 1993, muli siyang inatake ng kanyang sakit at di na nakarecover pa. Tuberculosis at komplikasyon sa mga bisyo ang naghatid kay Rene patungo sa kapayapaang walang hanggan sa piling ng lumikha. Si Renato o si Rene Requestas ay nasa kasagsagan pa ng kasikatan nang pumanaw sa edad na 36 anyos lamang at ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa Manila Memorial Park. Paano mo nga ba bubuhayin ang pangarap ng isang tao kung nawawala na siya ng pag-asa sa buhay? Hanggang kailan mo papanindigan ang paniniwalang matatapos lang ang laban kapag sumuko ka na? Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam.